Despite na sa laki na ng offer ng kumpanya dito, bakit madalang pa rin sila makakuha ng empleyado or mahirap pa rin sila makakuha ng mga qualified skilled worker dito sa Port Hedland. At kung minsan, hindi sila tumatagal ng isang taon. Minsan bibilang lang sila ng buwan, mabilis na ang isang buwan, tapos nag-quit na. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang mga maaring dahilan kung bakit hindi sila tumatagal. Despite na kalayuan ito sa syudad, almost 1,800 kilometer ang layo namin sa Perth, sa isa sa pinakamalaking syudad dito sa Western Australia, okay naman ang Port Hedland. Yun lang, kung ikaw ay hindi sanay sa mga ganitong lugar, pues hindi ito ang lugar na para sa iyo. Pero kung pera ang hanap mo, you're in the right place. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit ay mga tao na hindi tumatagal dito. Mainit, hindi kagaya sa East Coast, kung asan yung Sydney, on Melbourne, doon ay malamig, pag taglamig. Pag summer, mainit din. Dito malamig din naman pag winter, pero mas malamig doon, hindi ganito kainitan doon sa side na yun. Kaya yung ibang mga taga East Coast, hindi halos tumatagal dito. Ang mga tumatagal lang dito ay mga taga Queensland, kasi medyo mainit din sa lugar nila. And then, kaya sila naman pupunta dito, isa sa mga dahilan kung ba't sila nagtatrabaho dito is because of the pay. Malaki talaga ang compensation dito. Pero bukod sa kumpanya namin, marami pang ibang kumpanya rito na nagbibigay pa ng mas malaking offer. Yung iba hindi tumatagal, maharap ulit ng ibang kumpanya. At sa tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit walang tumatagal, or isa yun sa mga dahilan kung bakit despite na sa laki na ng offer nung binibigay ng mga kumpanya, wala pa rin tumatagal ito, or hirap pa rin makakuha ng mga empleyado. Hindi lang mga mekaniko ang hirap na makuha dito. Meron ding mga welder, meron ding mga electrician. So yung kaya in demand talaga yung mga skilled lalong-lalo na sa ganitong part ng Australia. Ito kasi yung bread and butter nila in terms of mining production. Kasi dito sa part na to, maraming mga mine site na naglipa na siya namang ini-export nila, yung mga in-export nila sa China or sa Brazil, yung mga produkto nilang nakukuha. Kung mapapansin nyo, hindi ganun karamihan mga tao dito kumpara mo dun sa Sydney, sa Melbourne, sa Brisbane, sa Adelaide o sa Perth. Kasi gaya ng sabi ko, isa lang itong small mining town. Hindi naman siya yung kagaya ng mga deserted na lugar. May mga malls pa rin dito, may mga shopping center, may Coles, may Woolies. Okay naman dito kung sakaling kung gusto mo ng tahimik na pamumuhay, okay naman siya. Yun nga lang, medyo mainit. Kaya ngayon, mainit. Summer kasi. Pero sa loob ng 2 buwan, siguro ay papasok yung taglamig. Sa aking pagstay rito sa Port Hedland, wala naman akong issue in terms of weather, kasi sanay naman ako. Galing naman ako ng Middle East, galing na rin ako ng Africa. So itong weather, baliwala sa akin to. Yun nga, gaya ng din ng sinabi ko kanina na madalang lang talaga yung mga taong tumatagal na magtrabaho dito. Minsan yung mga bata, yung mga kumukuha na experience na mga Australian, gaano lang sila rito, tumatagal lang sila, let's say mga 1 month, let's say 2 months, year, matagal na yung year sa kanila, lumilipat sila. Yung sa workshop naman, halos puro mga Pilipino kaming naiwan. Sa crew namin, halos wala na kaming lokal na Australian maliban sa truck washer. Lahat ng mekaniko, pati electrician ay mga Pilipino na. Madali naman ang trabaho namin, hindi naman ganoon kahirap. Maintenance lang, service lang, magkapalit ka lang ng transmission, hindi naman madalas. Kung may problema naman ng makina, dinadala naman sila sa Cummins o sa manufacturer. Kaya hindi ko masasabi na mabigat yung trabaho kung ba't sila nag-quit.
tingin ko kung ba't madalang sila dito or hindi sila tumatagal dito is the environment, kasi nga sa init nga or sa malayo sila sa pamilya nila, hindi sila sanay nakagaya ng mga Pinoy na minsan umaabot ng 2 taon, 3 taon, andyan pa din. So yun yung mga isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit hindi tumatagal yung mga local dito sa Port Hedland. May mga lokal naman dito sa South Headland or sa Port Hedland, pero di sila ganoon karami. Kung meron man, madala sila sa opisina, katrabaho, madalang lang yung mga technical. Mabibilang mo lang halos, handful lang sila. Kaya majority na mga nandito, mga FIFO, mga fly in fly out, gaya namin, mga expat galing sa iba't ibang bansa, o majority mga Pilipino in terms of technician, and then yung mga operator, yung mga driver nila dito is most of them galing sa New Zealand. Yung mga driver namin, almost 90%, 80% puro mga Kiwi, mga Islander, mga Samoan. Majority galing talaga lahat sa New Zealand. At sila rin yung tumatagal, kami rin yung mga tumatagal. Yung mga local din dito, yung mga Australian, hindi sila tumatagal halos. Kasi nga sa weather. At yun ang mga isa sa nakikita ko rin mga dahilan. Kaya nga kung halimbawa ay nag-iisip kayo na mag-migrate, well, pag-isipan nyo nang mag-prepare or ihanda yung sarili nyo. Kung kayo'y 30 anyos, may time pa. 3 taon lang naman yung experience para ma-qualified as a technician or mag-apply ka for certification. 3 years lang. For mga evidences o mga requirements lang ng certification is dapat yung mga payslip mo, yung SSS mo, yung sa lahat ng record ng employment mo, magmula nung nagtrabaho ka dun sa field na yun, pati yung mga let's say certifications mo, lagi mo i-keep kasi magagamit mo yan. Or isa yan sa mga requirements para mag-take ng vet assess o TRA o yung tinatawag nilang certification as a fitter. So guys, 2 months ago, nag-post na yung company namin ng hiring sa 6.com. Kasi marami nag-resign. Merong mga 4 sometimes sabay-sabay, minsan 2 sabay-sabay. And now, yun nga, until na open pa yung position na to, they are still looking for diesel mechanic. Now, $65 per hour ang full-time, o pag casual ka naman is 70 per hour. Na yung 65 depende pa yun kung mag-residential ka or mag-fly-in fly-out ka. So pag nag-fly-in fly-out ka, libre yung hotel accommodation mo, tsaka yung plane tickets mo going to your city inside Australia. Ngayon kung residential ka naman is meron kang $500 a week labas dun sa hourly rate mo. So flat rate yan guys, 12 hours a day, depende sa roster mo. Mayroong gaya nga nakalagay rito, may 4 weeks on, 2 weeks off, 2 weeks on roster or 2 weeks on, 1 week off roster. But yung 2 in 1 sa lang yun siya, sa Western Australia residence lang yun. So from kung taga Perth ka or somewhere near sa Port Hedland, yan pwede ka sa 2-1. But outside Western Australia, kung taga Victoria ka or East Coast or Queensland, 4-2 roster lang ang pwede sa'yo. So ito yung rate nila, pero sa ngayon ewan ko kung meron na nag-apply dito. So yun guys, kaya nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon hirap sila makakuha ng mga ganitong aplikante despite sa laki ng offer nila. Well anyways, heads up lang para sa inyo kung gusto nyong mag-apply dito. Yun nga, kailangan nyo magpa-certify muna at yun, at pwede na kayo mag-apply. Hit me a message lang sa comments and I'll try to answer that or try to make a content regarding sa mga questions nyo. Pag nandito ka, makikita mo unti-unti na nabubuo yung pangarap mo, unti-unti na natutuloy yung mga plano mo. Ika nga. Kasi talagang from the very beginning, pansin nyo langaw, dami. Pero langaw lang yan. Anyways, okay dito, okay. Kahit ganun. 'Di ba sabi nga, kung halimbawa kung halimbawa yung mga local dito hindi tumatagal din, oportunidad 'yun para sa atin. Para tayo pumasok
para tayo magkaroon ng pagkakataon makapagtrabaho dito. Kaya ihandaan nyo yung mga sarili nyo kung balak nyo pumunta dito. Mag-prepare na kayo. Pwede kayo maging welder, electrician, auto electrician, or mekaniko. Yan yung mga matataas talaga na or in demand talaga sa region na to. Hindi man dito sa Port Hedland, sa Western Australia, sa Karata, sa Broome, o sa malapit sa Geraldton, malapit sa Perth. Pero kami na ata yung pinakamalayo in terms of sa mine site dito sa Perth, from Perth ha. So yun. So guys, kung gusto nyo malaman kung anong ginagawa namin sa mine site, follow nyo lang yung mga videos namin or panoorin nyo lang yung mga previous videos ko sa link, and para magkaroon kayo ng idea kung ano bang meron sa mining industry. Thank you and have a blessed day.